Yes, Father in Heaven, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Ama, sa Panginoon, sa kalakasan na nagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na idinala mo kami ngayon dito sa iyong tahanan, Panginoon. Naniniwala kami, Ama, na may plano ka, Panginoon, at hindi sadya na narito kami ngayong araw, Panginoon. Patuloy, Lord, na nagpapasalamat kami sa patuloy na blessings, sa kalakasan, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo sa aming, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang mangunang, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mag-lead, Panginoon, sa lahat ng mga tatahaking namin ngayon, Panginoon. Patuloy, Lord, na ibinibigay namin sa iyo ang araw na ito, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, isipan, Panginoon, upang maunawaan, Ama, ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Panginoon. At patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kami naman dinadalangin ko, Lord, lahat ng mga magpapawin ngayon, Panginoon, at lahat ng mga magtuturo, Panginoon. At sa lahat ng mga magdad ngayon, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na yung plano ng Ama ay nangyayari na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord, na magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, at patuloy na tinataas namin sa iyo ang araw na ito, Panginoon, at yung pangalan mo lamang, Ama, ang maitaas at hindi aming mga pangalan, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw lamang ang magpupurihan, Panginoon, sa pangalan ng dakilang anak na sa Jesus. Ayun, lahat tayo magsabi ng Amen. Yes, praise. Ayan, hallelujah. Bigyan natin ang isang malakas na lalaman ng ating Panginoon. Ayan, praise. And good morning po sa ating lahat. Ngayong araw, malayang-malaya po tayong aawit. Malayang-malaya tayong sasayaw para sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, parang ang pinag-hindi na po ba tayo kumawit? Sumayaw para sa ating Panginoon?
Lord sa buhay ng bawat isa. Yung tinatawagan ko si Ate para sa kanyang testimony. Salamat po sa ating Panginoon. Ano po? Gusto ko lang po ibagi po yung naranasan ko this week po. Una-una po sa lahat is, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa pagkakataon po nito na nakapunta po ako sa church na masaya po. And nagpapasalamat po talaga ako dahil ito po yung pinakamagandang blessing niyo po sa akin. This week po, napili po ako sa Diwata Adventure po, and marami na po kami nag-i-show sa Subic. 5 show po yun, and sobrang pagod na pagod po kami. Pero po, blessing po yun kasi po, yun po talaga yung pinangarap ko na sumayaw po ng buong Zambales. And i-perform po yung yung gusto ko po i-perform na makasayaw po, tapos po yun po talaga yung gusto ko po. Nagpapasalamat lang po ako sa Lord dahil naranasan ko po yung gusto kong maranasan. Kahit po na alam ko pong sobrang hirap po din yan maranasan ng iba kahit po. Dahil po marami pa pong dapat gawin para po maranasan po yung ganong performance po. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nangyari po yun sa akin. Yun lang po. Talagang sumali sa mga ganun na bihira lang po yung mapili. Pero ayan, tignan nyo naman po na dahil sa pagsik niya ng tignan ng Lord, pag-aaral niya palagi ng church, patuloy na binibless siya ng ating Panginoon at patuloy na binibigay ni Lord kung ano man yung nasa puso niya na ikakabuti niya po. Ayan, maraming salamat sa ating Panginoon. Minsan pa sino pa po gusto mag-testimony? Ayan, tinatawagan ko po si Kilian para sa kanyang testimony. Ayan po, good morning po. Gusto ko lang po i-testify yung kabutihan ng Lord. Pansin niyo po wala akong salamin ngayon. Nasira kasi yung frame ng salamin ko. Kasi last week po yata, sobrang pagod po na. Tapos, no Sunday po yun, last week. Sobrang pagod po sa talindagan po. Tapos, hapon na po kami nakaakyat. Sobrang hilo po ako na actually sa sahig na po ako nakahiga. Tapos, lumipat po sa higaan ko. Nawala sa isip ko yung salamin ko na nandoon. Naupuan ko siya, so nabasag po yung frame. So, ayan, napapasalamat na po ako sa Lord na kahit wala akong salamin. Hindi niya po ako pinapabayaan. Even po na pag pumapasok po ako sa school. Actually po, nangyari po kapag nag-aabang ako na sasakyan. Parang, po talaga nahihirapan ako kasi hindi ko parang kung Santa Cruz yun or iba, gano'n. Kasi kapag hanggang iba lang po siya, lalakad pa po ako papunta school kapag may time pa po. Ayun na po, I'm very thankful po na kahit wala akong salamin, tinutulungan pa rin ako ni Lord na ingatan ako. Tapos, ayun po, I'm very thankful sa blessings na patuloy na magbibigay ng Lord sa akin. Yun lang. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pagbili niya sa atin sa pangaraw-araw. Ayan, sino pa po yung gusto pang mag-testimony? Ayan, pinatawagan ko si Nanay Beltrodis po para sa kanya. Nakatay mo naman na. Bueno, pasalamat pa ako sa nakita na po ang asawa ng team. Kulino ito kanyang mata. Sa Panginoon na ako po sana tulungan niyo po ako. Ayun po, nakakita na po ang aking asawa ng team. Baka itong kasusunod na linggo, makasimba na po siya rito. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa atin. Ayan, ang pinagaling mo po natin. Ayan, baka po sa susunod na Sunday, pwede na po natin makasama. Ayan, maraming salamat po kay Tatay. At sa panalangin na makasama po ng kanyang asawa. Ayan, pinatawagan ko naman po si Nanay Beltrodis po para sa kanyang testimony.
po, kapagpalang araw po para sa lahat. Sensya na po. Na-miss ko po ang ilang Sundays kasi nga po, yung una po, kami po ay namatayan. Yung kapatid po ng mother ko nag-iisa ng buhay sana. Pero nagpaalam na rin po. Ikalawa po, so, nung nakaraang Sunday naman, ako po ay na-surprise ng biglang guest na nanggaling pa po sa malayong bayan. So, wala po silang tagaluto. Kaya, absent na lang po ako sa church. Kaya naman po ngayon ay babawi ako. Pero bago po ako magpapasalamat sa blessing na pinagkakaloob ng Panginoon, gusto ko po hingin ang panalangin po ninyo para po kay Brother Mark, kay Pastor Mark at saka kay Janine na kasalukuyan po nasa Baguio City ngayon para po sa kanilang board exam. Mamaya po ililid po ni Pastor Valentin ang ating pong prayer na i-offer po para sa kanila. Pinagpapasalamat ko po ang buhay na mayroon ako. Ganun din po ang mister ko. Salamat po sa kalakasan. Siya rin po ay 3 Sundays nang hindi naka-attend. Gawa ng natataon po ng Sunday ang kanya pong duty for. Well, anyway, ibig ko pong ipagpasalamat ang lahat-lahat po na mayroon ako. Pinibless ng Panginoon sa akin. Unang-una po bilang population worker ng barangay. Salamat na naisakatuparan ko yung aking mga obligasyon. Ikalawa, ang pagiging lupon ko. Hindi po madali ang mag-ayos ng problema sa barangay. Kaya salamat po sa wisdom na ipinagkakaloob mo sa akin. At mas marami naman po yung mga kabusutan na nagsasaayos naman po. At hindi na po na ipaparating sa ating pong pamahalaan. At pangatlo po, katatapos lang pong training ng inyong pong lingkod bilang isa po sa volunteer rescue, mga rescue po kami ng Red Cross. Sana po, hindi man po natin ay pinapanalangin at darating yung panahon na kailangan niyo po kami. Lahat po kami kasama ang mga DNS at mga DHW ng barangay. Kami po ay nagdaan sa 3 araw na training para po matulungan ang ating mga residente sa ating pong nasasakupang barangay in times po ng disaster. Salamat po sa ipinagkakaloob ng kalakasan. At sa last po, ang blessing po na hindi ko po alam saan nanggagaling. Hindi niya po kami pinapabayaan. At ang pinakahuli sa lahat, ibig ko pong magpasalamat sa mga taong tumutulong, sumusuporta at nagmamahal po. Para kay Jamil at kay Brother Mark, lalo-lalo na po ang mag-asawang Brother Ato at si Sister T. Yun lamang po, ibinabalik ko po sa Panginoon ang aking pong pasasalamat. Morning po. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy po na blessings sa kabutihan na binibigay niya sa atin. And kahit gano'n po kahirap yung buhay at mga pinagdadaanan natin, ayan, si Lord po gumagawa po ng way para mas mapadali yung buhay na mas mapagaan yung problema na tinatahan po natin. Ayan, maraming salamat sa Kanya. Ayan, inayahan ko po na ang worship band para sa kanilang special number. Ayan, tunay po na napakabuti ng Lord sa buhay po ng bawat isa. So, ayun po na, good morning po sa ating lahat. Minsan ba pwede po bang palakpakan po natin ating Panginoon? So, kung napapansin niyo po, no, sa panahon natin ngayon, summer na po, no? Ramdam niyo na po ba yung sobrang init? Hindi pa nila ramdam. Kasi malamig yung umaga natin ngayon, ano po? So, ayun. So, gaya ng panahon natin ngayon, this song, titled Set of Fire. This song is para sa mga puso natin na minsan ng lamig, humingi tayo ng muling pag-apoy, pag-alab sa puso natin. Bumalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dahil minsan sa buhay natin, no? Minsan parang nakaka-feel tayo na sobrang galak, tapos minsan mawawala. This song, habang inaakit namin ito, huwag kang mahihiya na dalhin itong awiting ito. Habang ikay sa upuan, pwede kang pumikit, sabayan mo kami kumawit, pwede ka rin tumayo, sabayan mo kami kumawit. Amen.
Patuloy tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan at patuloy tayong magpasalamat sa patuloy na blessings na pinagkakalob niya sa bawat isa. Yes, please. Patuloy tayong umawal sa kanya. Taas natin ang ating mga sarili, taas natin ang ating mga kamay. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kalimutan na natin ang lahat at ikuot natin ang pag-awal sa kanya. Napakabuti ng Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, mga church. Umawal sa Panginoon. This one moment, and just one touch from you.
Good morning! Wow, what an awesome God's presence. Amen? Sino po ang nakaranas ng presensya ng Diyos ngayong umaga na to? Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, worship team. Wow, thank you for all those testimonies as well. Wow. And I'm so glad to see our worship team still intact. You know, I'm so blessed. God reminded me earlier, the first preaching I had here in LCC was March 8, 2020. Yan po yung una ko pong inaalala po ng Lord sa akin kanina. Yung una po akong nag-share ng Word of God was March 8, 2020. Yan, pa-lockdown po noon. Palakpakan nga po natin si Lord. Grabe! Wow! And I believe we are ready for God's Word. Amen. I just love the Holy Spirit whenever we worship. At pagdating po sa Holy Spirit, grabe po. God's Word is found in John, before we pray, John chapter 16, verse 33. It says here, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sabi po sa Tagalog, basahin po natin lahat. 1, 2, ready, go please. Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkakag-isa sa akin. Pakituloy po, mayroon kayong nagpagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mensahe po ng Panginoon ay mananagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo. God's message for us today is overcomers through Jesus Christ. Can we come before God and ask His blessing for His word and for us who's going to receive His word? Father God in heaven, we come before you and I acknowledge, Lord, my nothingness and your magnificence. Truly, God, we just want to come with humility, and I pray for your servant that your message will be relayed with humility, accuracy, and authority at the same time. For apart from you, we can do nothing. So, Lord, we pray that you would bless and anoint your servant and even your children who's going to receive your word. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit, nagpapaumbaba po. Hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong pong basbas sa inyong lingkod, gagamitin na sa bawat salitang mamumutawi sa aking bibig ay magbigay lamang ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa inyong pong gagawin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Overcomers through Jesus Christ. So the text that we have read was written by John, and the audience at that time was the 11 disciples. And John was also the same disciple who was, thrown into island of Patmos, recorded this message of Jesus, the very words of Jesus Christ. And Jesus at that time was about to be arrested. At that time, it was around Friday or Thursday night rather. At ang ating pong binasang talata ay patungkol po sa sinulat po ni Juan. At ang ating Panginoong Hesus po ang sabi nito. At ito po ay sinulat ng isa sa kanyang mga disipulo. Ang Panginoong Hesus, nung Huwebes po ng gabi na yon ay aarestuhin na po siya. At meron po siyang 11 disipulo na kausap. Kasi po, Judas at Iscariot at that time was on his way, to betray Jesus. At mga panahon na yun, ini-encourage po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga tagasunod. Sa sasapitin ng kanyang mga tagasunod. And so, Jesus, being, the God who already see the end from the beginning, was encouraging his 11 disciples at that time that they will go through series of, persecutions. Some of them will be thrown into prison, in
future. And so Jesus was encouraging them that regardless or despite any challenge that is to come, Jesus is encouraging them that He has already overcome the world. At isa po sa encouragement na ginagawa po ng ating Panginoong Hesus na mga panahon na yun, ay anuman yung pagdaanan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, sapagkat aarestuhin na po ang Panginoong Hesus ng gabi yun. Kaya po sinasabihan niya po yung mga disipulo, sapagkat nakita na ng Diyos kung ano po yung kahihinatnan doon pa lang sa simula. Nakita na ng Diyos ang pagtatapos doon pa lang sa simula. Kaya po, pinapakita ng ating Panginoong Hesus, ni-encourage niya po yung mga disciples na marami kayong pagdadaanan na problema, kapighatian. Pero sabi niya, yung kapayapaan, pinapauna niya po. Binibigay niya sa kanila. At sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat bakit daw po napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Hesus po doon. And my purpose, my objective today, by God's grace, sharing this message to you is that we have unchangeable God in this fast-changing world. We have unchangeable God. At isa po sa nais na ipahati ng Diyos ay meron tayong Diyos na hindi nagbabago sa napakabilis po na mundo na punong-puno pa ng pagbabago. Just like what is happening, we have heard the rumors of war, not actually just rumors. It is affecting us because 20% of global oil is coming from Iran. Kaya ramdam na ramdam po natin yung pagbabago. Nagbabago po ang panahon, kamakailan, ang init-init, ngayon biglang napakahangin. At domino effect po yan. Kapag tumataas naman po ang langis, tataas po ang mga bilihin, tataas po pamasahe, tataas ang bigas, tataas po ang lahat ng mga pangailangan po natin. So napakabilis. Bukod po sa mga taong nagbabago sa kapaligiran po natin, talagang isa pong pangako ng Diyos ay hindi po siya nagbabago. Amen? Tapat po ang Panginoon. And so, despite any pressures in life, nais pong pahatid ng Panginoong Hesus. Because He is, regarding the text that we have read, Jesus only goes or wants to show or relate to us that despite any pressures in life, we are under God's protection. Can we say Amen? He is sovereign and He is supremely in control of any situation. Kahit anuman po, tumataas man yung mga bilihin, gas, is rising up, its prices, and it's affecting our basic commodities. No, regardless of those things, we need to understand that God keeps His promise despite any great problems. Can you say Amen? In fact, if you came here, before you came here, you have a problem, whether it is personal, financial, spiritual, emotional, relational, educational, perhaps, ano man po yung mga problema po natin, ano po baring ito po ay personal, family problem, problema sa bulsa, o pag-aaral man, problema sa trabaho, negosyo, problema sa bahay, ano man po yung bitbit po natin, lagi po natin tandaan na bago po nagkaroon ng problema, may solusyon na po ang Diyos. Amen. Before there was a problem, God already had a solution. Can we say amen po? And I would like to use an illustration, story in the Bible, regarding Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino po yung nakakaalam ng story na to? Who among you knows the story? Wow, it's a very, very, very familiar and at the same time, inspiring story. Why? Kasi ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego. There are three friends at they experience extreme pressure and persecution. At sila po ay nasa bingit ng kamatayan sa Tagalog. Meron po silang kinakaharap na problema at yung kanilang desisyon ay magdidikta kung sila po ay mabubuhay o hindi. At kung panganahon po na yon, sabi po sa Daniel 3:15, basahin ko lamang po sa inyo po sa English. Sabi niya, "Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music." So this is a decree from King Nebuchadnezzar na po at that time. Sabi niya, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Yung panahon po kasi na yun, ito po si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo po ng mataas na statue o rebulto
At ang gusto niya, lumuhod, sumamba po yung mga tao na nasasakupan niya. At ang sabi po doon, pag hindi kayo sumamba, itatapon kayo sa purno. Kumbaga, itatapon kayo sa burn. Sabi niya, if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? And kita po natin, no? And so, Shadrach, Meshach, Abednego's response was, if that is the case, our God, who we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But on the other hand, if God will not answer, but if not, whether the answer of God is yes or no, deliver us or not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor we will worship the gold image which you have set up. At makikita po natin na ito pong sila, Shadrach, Meshach, Abednego, ay binigyan po ng dalawang pagpipilian. Pag sinamba nyo, pag niluhuran nyo, kayo ay naglingkod dito sa ipinagawang gintong ribulto ni Haring Nebukadnezar, makakabuti. Pero pag hindi kayo lumuhod, hindi kayo nagpatira pa dito sa gintong ribulto ni Haring Nebukadnezar, itatapon kayo sa purno. At alam niyo po ang naging sagot po ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya kami iligtas ng Panginoon sa iyong mga kamay. Ganun pa man, oo o hindi ang sagot ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod sa ipinagawa mong ribulto. So makikita po natin, ito pong tinatayuan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Nowadays, it's really tempting to have this anxiety, this worry, especially what is happening around us globally. Especially the oil price is spiking really high every week. Sa Olongapo po, almost 100 pesos na po. Sa Baguio, 100 plus na po siya. Isang litro po, no? Kaya talagang tumataas ang lahat. At minsan, tayo po ay nag-aalala. Paano na kaya yung babayarin? Paano na kaya ito yung kakarapot kong kita? Ito yung natatanggap kong pera? Paano kaya kami makakasurvive? So makikita po natin po, ito pong ginawa po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So tingnan po natin, paano nga ba? I only have 3 answers or 3 points for this question. How to be overcomers through Jesus Christ. Later on, we will be able to realize that Jesus Christ is so much related in this story. Mamaya po, ito po yung sasagutin po natin. At meron lang po akong 3 kasagutan kung paano nga ba tayo magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At makikita po natin, ito po ay may 3 kasagutan at makikita po natin ang Panginoong Jesus po pala ay meron pong malaking kinalaman dito po sa sitwasyon po na ito ni Shadrach and Meshach and Abednego. Number 1, ito po, first point po, yung answer po natin how to be overcomers through Jesus Christ. Remain steadfast in our relationship with God. Manatili po tayong matatag. Ito po, nananatili. Ito po sa ating relasyon sa Diyos. Bakit po? Kasi hindi po yung mga problema ang magsasabi po ng ating layunin sa buhay. Any problem in life will never define our purpose. And Shadrach, Meshach, and Abednego experienced promotion, but at the same time, they also experienced demotion. But they stood their ground, they stood up, to what the Lord commanded them to worship Him only and no other gods, but only God. And so, this goes to show that we don't exist to please everybody. At makikita po natin itong si Shadrach, Meshach, and Abednego po, sila po ay tumayo, sila po ay nanindigan na po sa salita ng Diyos na siya lang dapat ang sasabayin. Wala nang ibang Diyos-Diyosan ang karapat dapat luhuran, paglikuran, kundi ang Diyos lamang na lumalang ng langit at lupa. Ibig sabihin po, hindi po tayo nabubuhay para po i-please po ang mga taong nasa paligid po natin. Can we say amen? Kaya number 2 po, how to be overcomers through Jesus Christ. Number 2, nagpatuloy po sa paglilingkod si Shadrach, Meshach, and Abednego. These 3 friends kept serving the Lord despite any challenging times. At makikita po natin na kapag ikaw pala ay
pinagdadaanan sa buhay. Halimbawa, yung problema sa langis na yan, problema sa bahay, yung problema, minsan wala tayong isasain, nakikita mo wala nang bigas, minsan wala nang pambayad, minsan wala ka nang mahugot sa bulsa. At katulad po nung kinanta po natin kanina nung araw, ngayon, ang init ng panahon, tapos minsan malamig, tapos may init ang sitwasyon, minsan mainit pa ang ulo ng tao. Makicheck nga po yung nag-iinit ba yun? Mabilis ba mag-init ang ulo sa mainit na sitwasyon? Ay. Amen. Tingnan natin si Shadrach, Meshach, and Abednego po. Alam niyo po, bagamat napakatindi ng kanilang sitwasyon, ang katotohanan po niya, makikita po natin, tinapon na po sila. Doon po sa hurnok, doon po sa pugon. And I would like to submit to you that furnace experience is not meant to destroy us, but to build strong faith in us. Can we say amen? Let's go back. Tingnan po natin sa Tagalog. Ano po yung sinagot nitong si Shadrach, Meshach, and Abednego doon po sa sinabi ni Haring Nebukadnezar? Pakibasa po. 1, 2, ready, go please. Ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. Grabe, no? Next verse, 1, 2, ready, go please. At kung hindi, grabe, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Wala po bang palakpak si Lord? Grabe to. Grabe po ito, man. And I believe God is looking for His children like Shadrach, Meshach, and Abednego, who will stand their ground despite any challenges, probably despite any economic crisis, despite any testings and trials, who will choose to stand up for God's commandment because they value the relationship and they will keep serving the Lord. And I believe that if you will keep our relationship with God, if we will keep serving the Lord, regardless of any unpleasant circumstances, I believe that God will also stand for us. Na po kapag tayo po ay nanatili sa ating relasyon sa Diyos, ang Panginoon po ay naghahanap ng mga anak niya na kung saan sila po ay tatayo. Kahit sila ay nahihirapan, minsan sila po ay nahihirapan sa bulsa, sila po ay napapagod sa bawat araw na kanilang kinakaharap. Kahit po minsan mayroon po problema sa bahay, sa pamilya, naghahanap po ang Diyos ng mga katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego na patuloy na itataguyod yung kanilang relasyon sa Diyos at patuloy po magsisilbi sa Kanya. At naniniwala po ko na kapag tatayuan po natin yung pangako ng Diyos, tatayuan din ng Panginoon yung Kanyang salita. Can we say amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. And so, we can see, that Shadrach, Meshach, and Abednego stood their ground. And eventually, it made King Nebuchadnezzar burst in anger. Kaya po, nung narinig po yun ni Haring Nebuchadnezzar, siya po ay galit na galit. Siya po ay talagang nag-uumapawi sa galit. At, I can just relate to that special number. By the way, I'm so proud and blessed of our worship team. Kita niyo po, parang all-around musician na po sila. Sila Rander, sila Raj, ayan, natutuwa lang ako sa mga worship team natin. Pastor Gina, kanila Renz, nakakatuwa sila Mel, sila Denver, na sila po ay umiikot na. Sino pa ba hindi ko nabanggit? Si Raj, si John Paul, tsaka si Romen, si Denver, sino pa yung tatlong magkakapatid, yung pastelero, Raj, Rander, at tsaka si Renze. Palakpakan naman natin sila. Grabe. I can relate to their special number wherein, it says, set a fire within my soul. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. Sabi doon, because I want more of you, God. So, Shadrach and Meshach and Abednego can just relate to this song. Kasi yung apoy na sa kanila, they want God Himself. I am not after the promotion, Lord. I am not after the validation of men. I am not after the acknowledgement of people. I am not after the recognition of the king Nebuchadnezzar. I am after my relationship with God. Ito po yung sige po, palakpakan po natin si Lord.
And so, makita po natin, nagalit po. Sabi po sa Bible, then Nebuchadnezzar was filled with fury. The expression of his face was changed against Meshach, Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated 7 times more than it was usually heated. So probably, masaya po lagi itong si Nebuchadnezzar, pero nag-iba siguro yung mukha niya. And because the king, in his anger, had commanded such a hot fire in the furnace, the flames leaped out and killed the soldiers as they threw the 3 men in. Tingnan po natin, pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Sapagkat pinatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking bumuhat na Shadrach, Meshach, at Abednego. Grabe po, no? Ganun katindi. Kaya po, it's not about the validation, neither condemnation of any man. Handaan po natin, katulad po ng ginawa po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po ay tumayo doon sa kanilang layunin. Bagamat ito yung nakikita nila, tumindig po sila sa kanilang pananampalataya. And as Christians, we do not live by what we see. We live by faith and not by sight. We live not by our feelings. We choose to believe that God will always be in control, that nothing is impossible with the Lord, that God will always carry us through regardless of any circumstance around us. Ito po yung nais na ipahatid ng Diyos sa atin, na meron po siyang layunin at ito po ay yung paglingkuran po natin siya. At tignan po natin, ito po, dumating ang pagkakataon. So you can just imagine, ito po, Shadrach, Meshach, and Abednego thrown into the fiery furnace. And then, King Nebuchadnezzar was observing them in a distance. No, and he even saw the soldiers who carried them was caught up by this burning furnace. At nakita po natin, the King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. Sabi niya, he declared to his council, did we not cast a bound into the fire? He answered to the king, true, O king. Di ba, sabi niya, tatlo yung itinapon natin doon sa hurdo. Sabi niya, and he answered and said, but I see, ilan daw po? I see 4 men unbound. Grabe, walking in the midst of fire, and they are not hurt. And the appearance of the 4th man is like the son of the gods. Tingnan po natin sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Siya'y sumagot. Tingnan nyo, ang nakikita ko, 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang pasok at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng Diyos. Wala po mapalakpak si Lord. Grabe. Tanong, question, who is that 4th man? At yung 4th man po na yun ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus. That's why this story is so much related to Jesus Christ, because this is what we call theophany, the appearance of Jesus Christ in the Old Testament. And this is one of the wonders, of reading the Bible, especially in the Old Testament, that Jesus Christ is, can only, Jesus Christ had already many appearances in the Old Testament. Kaya number 3 po, how to be overcomers through Jesus Christ. Number 1, we will remain steadfast in our relationship with the Lord. Number 2 is that we will keep serving Him regardless or despite any challenging times. And number 3, just like what Shadrach, Meshach, and Abednego, they stick together. They stick together in triumph and in pain. So po, katulad po na nangyayari po dito sa church, ano man po yung pinagdadaanan, I'm so glad and so blessed. I actually observed Pastor Roy, Pastora Joanne, especially when, we had a vehicular accident, Brother June. At nakita ko how they have just continuously, served the Lord and continuously, embrace people with more second chances. The true triumph and pain, nakita ko po ang mag-asawa po ito. I've seen them, talagang they will go through thick and thin, in triumph and in pain, dadamayang kanila. And very seldom you would see God's servants who would journey, who would journey with their people in triumph and in pain.
And so I believe just like Shadrach, wala po bang palakpak si Lord? No po, kasi nakita ko po, in Tagalog, inobserbahan ko po sila Pastor Roy. Simula po nung nangyari kay Brother June. Ayun si Brother June, palakpakan natin si Brother June. Grabe. At nakita ko po kung paano po sila magbigay ng pangalawang pagkakataon. Multiple second chances. Kasi ganun po yung we love because God first loved us. So nakikita ko po kung paano po magmahal itong mag-asawa. Kaya po, ganito po yung Diyos na pinaglilikuran natin. Sasabahan tayo. Hindi lang kumbaga sa matagumpayan, maging po doon sa kasablayan po natin. Sasamahan po tayo ng Panginoon. And we are praying, I am praying, we are so glad, we are blessed. I also pray that we will have this kind of camaraderie. You know, Shadrach and Meshach and Abednego are not related by blood, but they are friends who they stick together in triumph and in pain. Amen? Ayan. Pakisabi nga sa katabi, walang iwanan. Ayan. Ayan. Sige, pasalamatan mo naman siya. Thank you for sticking up with me. Ayan. Of course, thank you for my wife, you know, we're actually celebrating our 12 years on March 21. Thank you, love. Ayan, thank you for your patience and putting up with me. So last night, we really enjoyed our quality time together. And even this morning, nag-ano po kami, HHWW. Ano po yun? Holding hands while walking. Okay? Dahil naglakad-lakad po. Wala po si Judah, mayroon po siyang pulutong. Ayan, may chicken pox, kaya hindi po namin siya kasama. Okay? So moving forward, we choose to, you know, Shadrach, Meshach, and Abednego choose to stick together. And this is applicable in every family, you know, even in partners, your, you know, spouse, you know, sa bawat isa po sa atin, regardless of our limitations, weakness, we will complement each other's weakness. We will complement each other's strength. Kaya po mahalaga po ito na bagamat iba-iba tayo ng pag-uugali, na po kailangan manatili po tayo nagkakaisa. You know that the Bible even says, he who loves, or he who has been forgiven much will love much. Po, kaya po kapag tayo ay pinuno ng pag-ibig ng Panginoon, mananatili po tayo sa bawat isa. Amen? When we have each other, we have corporate strength. Now I can just imagine, you know, Shadrach, Meshach, and Abednego, probably one of them, I don't know who, but it's possible that one of them has the temptation to run away. When King Nebuchadnezzar told them that you're gonna be thrown into the fiery furnace, heated 7 times, probably there's a temptation. But we can see there were no hesitation, there were no reservation. They stood their ground. He said, whether God will deliver us or not, we will not bow down to your golden image. Makikita po natin yung si Shadrach, Meshach, and Abednego. Maaaring yung isa po sa kanila, wala naman po sinabi sa Biblia. Pero maaaring natukso yung isa na tatakbo na lang siya. Kasi kung sinabi ni Hari Nebuchadnezzar, tatapon kayo sa pugon, sa hurno, na paiinitin pa ng 7 beses. Ayan. Pero alam niyo po, talagang tumayo po sila at sila po ay nanindigan sa salita ng Panginoon. And I was wondering really why? Paano sila tumayo? And it's very interesting to discover that their name, Shadrach, Meshach, and Abednego, were actually already in civilized name. I would say civilized. Their name were changed. Kasi ang Hebrew name po pala nila is Hananiah, Mishael, and Azariah. Kasi they were educated in Babylonian culture. Because at that time, they were, you know, encountered for 70 years. That's almost 2 generations. Kaya ang nangyari po, they would raise up to be Babylonians. Their names were changed. At makikita po natin na mayroon pala silang pinakahawakang pangako. Each of them, you know, they have their own Hebrew name, like Hananiah, which means God is gracious. Grabe. And I believe with all my heart, ito po yung kailangan po natin, na meron po dapat tayong pangakong pinakahawakan sa Panginoon. Katulad po nitong si Shadrach, nang ibig sabihin, ang kanya palang Hebreo na pangalan ay Hananiah, nang ibig sabihin ay mabiyaya ang Diyos. At ito namang yung sumunod po, ito si Mishael. Kanya, sino ang katulad ng Panginoon? Who is like God? And even Abednego, whose name in Hebrew is Azariah, which means the Lord is my help. And these are the reasons why they stood their ground. Their names were changed, but their hearts remained faithful
towards God. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. No, the same promise to Shadrach, Meshach, and Abednego is the same promise that is available for us today. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Shall we all stand? You know, and just like what Jesus said in His Word, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Tandaan po natin, we are overcomers through Jesus Christ. Pagtatagumpay ka, ano man yung mga pinagdadaanan mo, hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. You know, sabihin nga po natin sa ating katabi, malalagpasan din natin ito. Kasama natin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God will never leave us nor forsake us. He will remain true to His promise. Let's keep, remain steadfast in our relationship with Him. Let's keep serving the Lord. Let's remain intact, stick together in triumph and in faith. Because God is always true to His promise. Amen. Shall we all bow down our heads and let us pray? God, we are so grateful, Lord, for your promise that you have already overcome the world. And we also would like to take this opportunity, Lord, to thank you that before there was a problem, you already have a solution. We are united in prayer. Lord God, we are praying for Pastor Mark and Sister Janine. Lord, that as they face this board exam, Lord, we pray we are united in prayers, God. We pray that they will pass, Lord God, and they will have their license as a teacher. We believe nothing is impossible with you, nothing is too hard for you, oh God. Even for those who are encountering testings and trials, even right now, Panginoon, nagkakaisa po kami sa panalangin sa mga tao po na dumadaan sa kapagsukupan, problema sa buhay, kaano man po ito kabigat. Pinatunayan niyo po, Panginoon, sa buhay ko, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami pababaya. Dumaan man po kami sa ako, Lord, naniniwala kami kasama ka namin. And so, ito po yung laging hinihiling namin, Lord, na patuloy niyo kami samahan. We are yearning for your presence, just like what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Lord, that the fiery furnace is not meant to destroy them, but to build their faith. And so we pray, should there be anyone who's going through fiery furnace time, I pray God, whether it's a life-threatening or a life-threatening situation, we pray that you will be with us, just like you have been in Shadrach, Meshach, and Abednego. We believe that we are overcomers through our Lord and Savior Jesus Christ. Muli, inihiling po namin ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa katiyakan ng inyong pangako that you are the same yesterday and forever. Today, we just want to give you all the glory, all the honor that you have received. And we just want to say that we love you, Lord. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Patuloy po tayong nakatayo at bigyan pa natin ang isang awit ang ating Panginoon dahil tunay po as God is our living hope. Amen. Let's just praise. Let's bigay natin sa Lord. Hallelujah. Bitbitin natin ngayon yung mga salitang binitawan ng Pastor Philip at patuloy natin isabuhay lahat ng mga salita ng ating Panginoon.
Every time I see your glory, every gate is bow before you. All I can declare to ashes in the light of you. I swear singing glory is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Every time I see your glory, every nation bow before you. All treasures turn to ashes in the light of you. I swear singing glory is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Honor and strength unto our God, matchless and there's love on His way. This is our God. Every rising, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless and there's love on His way. This is our God. Every rising, ayo, 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 there is no one like our God. 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 Nakakatulad mo. Wala kang katulad mo, Diyos. Hoy, lagi mo always mo, Diyos. Hoy, lagi mo always mo, Diyos. There is no one like our God. 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 Glory, honor, and strength unto our God, matchless and there's love on His way. This is our God. Every rising, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless and there's love on His way. This is our God. This is our God. Ayo, 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 there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Ayan, bless po sa lahat. At mag-iingat po tayo lahat sa pag-uwi. Ayan, thank you po. God.